Okay, sa punto pong ito, balikan na natin si Dayan Guerrero sa Korte Suprema kasama si Attorney Jose Mejia. Dayan, morning. At sa iyo, Audrey, andito pa nga rin ako sa Supreme Court kung saan ngayong araw ay magpapatuloy nga ang public panel interview ng Judicial and Bar Council o JBC sa mga aplikante para sa dalawang mababakanting posisyon sa Korte Suprema. Ating yung pag-usapan ngayong umaga kasama si Attorney Jojo Mejia, ang regular member representative from the Academy ng Judicial and Bar Council. Magandang umaga po. Hoy, magandang umaga. Salamat sa pag-anyanya ulit sa akin dito. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Mejia, unang tanong ko na para sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang mga gampanin at kapangyarihan ng isang Associate Justice ng Supreme Court? Well, unang-unang Supreme Court ang pinakamataas na hukuman. Sila yung huling court na magde-decide ng lahat ng cases. Kung ano yung naging desisyon nila, yun na yung nagiging part ng jurisprudence at law of the land. So sila yung nagbibigay ng direksyon kung ano yung interpretasyon ng mga batas, sila nagre-resolve ng mga issues, mga political issues and other cases that are brought to them. Attorney Mejia, let's talk about the selection process. So, mayroon po bang step prior this public panel interview and also what comes after the public panel interview? So, meron unang-una, ayon sa rules ng Judicial and Bar Council, ang vacancy ng Supreme Court ay nagaganap kapag nag-retire na yung mga members nito o kung may mga nangyari katulad nung nag-resign o namatay. But basically kapag natatapos na yung termino nila, binubuksan ng Judicial and Bar Council yung application for the positions. Sa parte ng Supreme Court, ang ayon sa batas, the mere termination of or the retirement of the members of the Supreme Court will ipso facto, that's the words of the law, open the position. So dito sa ating ginagawa ngayon, merong dalawang magre-retire. So ang isang innovation na ginawa ng Judicial and Bar Council, sa halip na hintayin munang mag-retire, ina-anticipate na upang sa ganon, dahil mahaba yung proseso, pagdating ng panahon, ng takdang panahon na magre-retire na sila, at meron ng may appoint at hindi yung pagkakabakante ay hindi matagal. Attorney Mejia, I believe after the public panel interview, yung JBC magagawa po ng shortlist para ipasa po kay Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang isa po kayo sa regular member ng JBC, Attorney, ano po ba yung mga qualifications na inyong tinitingnan para po masama sa shortlist? Ang qualification, unang-una, merong tinatawag na yung constitutional qualifications, yung sa edad, dapat at least 40 years of age, dapat 15 years ng naging abogado o naging judge, Tapos kailangan din mayroong tinatawag na probity, competence, independence, So unang-una yung competence, Kailangan sinusuri namin, sinasala namin yung kanilang educational background, yung kanilang training, But it's not enough that you're competent, Kailangan ang isa sa mahalaga rito yung integrity, Yung integrity, kailangan malinis ang iyong kumbaga, ang iyong reputasyon, pagkatapos ay walang pagkiling sa anumang grupo, So kailangan independent. Mabibigat po pala ang mga qualifications. Medyo, Kaya po nang nanonood rin kami ng public panel interview, talagang kaya makikita mo yung mga katanungan doon Oo. nakatutok, doon sa kaalaman, sa batas, at yung pagiging independent. Oo nga, and also covers personal and professional background as That's well right. of the applicants. So, Attorney Mejia, after po the shortlist and it will be passed to the President, si President Duterte na po ang pipili kung sino po ang mga Bali ang mangyayari dito sa interview namin at sa mga nag-apply, pipili kami ng mga kandidato na sa palagay namin ay may kakayahan kapag sila ay nahirang, na at least 3 for each position. So dalawa yung position, at least 3, so magiging 6. Yun ang minimum, pero wala talagang maximum. Pero dahil ang tawag natin ay shortlist, ito ay siguro ang magic number is always 5 or 6 for each position. How many candidates or applicants do we have po, Attorney? Alam mo, hindi ko alam ang eksaktong number, siguro nasa 20 or 30 kasi kaya ganon, may mga nag-apply kasi na hindi na may interview. Kasi ang rule ng Judicial and Bar Council, kapag na-interview ka na, within 1 year okay na yung interview mo.
meron lang may kababakante lang na isang posisyon at nag-interview kami less than a year ago. So yung mga applicants doon kasama na rin ngayon. Oo. Attorney Mejia, para naman dun sa mga iba pang abogado na gustong maging parte ng Supreme Court, ano po ba ang mga requirements or qualifications na maaari po nilang para po Actually, ma-qualify sila? siguro maganda umpisahan natin hindi lamang sa Supreme Court, kundi yung tinatawag na first level court, yung MTC. Kasi minsan yun ang career path ng mga gustong mag-judiciary, no? Sa MTC, mayroon din mga edad, no? Sa first level court or sa MTC, kailangan lamang ng 5 taon ng pagiging abogado, no? Kailangan at least 30 years old. Tapos sa RTC, kailangan 10 taon ng pagiging abogado at sa Supreme Court at saka sa Court of Appeals, sa Supreme Court 15 years. So pataas ng pataas yung requirement. Yung iba, they start out low sa MTC, then they proceed to apply to the Supreme Court. Attorney Mejia, when can we expect na magkakaroon na tayo ng mga pangalan na papalit sa dalawang posisyon na Last mababakante? day ng interview ngayon, tapos kagyat naming i-deliberate, siguro next week magde-deliberate na kami. Siguro pinakamatagal na yung 2 linggo bago tayo magkaroon ng shortlist. Alright. I believe, Attorney, mayroon tayong 3 pang i-interviewin po ngayong May 3 pang araw. interviewin ngayong araw. Alright. Amin po yung aabangan dahil Okay. mayroon din pong special coverage ng Okay. PTV para po sa Okay. public panel interview sa pagpili ng Associate Justice. Thank you very Maraming much salamat. for your time and for Okay. joining us, Attorney Jojo Mejia, That's right. ang regular member representative from the Academe ng Judicial and Bar Council o JBC.